Lumapit si Anessa sa amin. This is my wife, Anessa. Yeah, finally, I meet the woman who hit my friend's heart. Biro niya. Siya kaya ang unang tumama sa akin. Sinakyan pa ni Anessa ang biro nito. Here, sabi ko sabay abot ng glass of champagne. Kalmadong boss ko subalit may lumiligalig sa loob ko na pinabilis ang tibok ng puso ko. And I couldn't explain the reasons. Though, you might like this. Ngumiti siya, kumurbang labi niya na nagmumungkahi na kanyang pasasalamat. Thanks. Nang inangat niya ang baso patugos sa kanyang bibig, nahuli kong sarili na suminghap. Pero bago niya ito nainom, nahuli ng paningin ko ang mabilis na pagkilos ng isang babae. Malamang isa sa mga waitress. Inagaw niyang baso sa kamay ni Anessa na kinabigla namin. Wait, habol ko. Subalit inisahang lagok niya ang champagne. A second later, she dropped the empty glass to the floor. Her body convulsing violently, foam began to spill from her mouth as her legs gave way, and she collapsed in a heap. Sinundan to ng malakas sa pagsinghap ng lahat. Huminto ang tugtog ng musika at nagkagulo. Naghiyawan ng mga tao, nagtulakan na lumabas sa exit. Samantalang natilihan ng iba. My ears rang but my focus zeroed in on Anessa. Tinakasan ng kulay ang mukha niya. Nanginginig na tutupang dibdib habang nagbuhol-buhol siyang huminga. Anessa, we need to go now. I said urgently. Hinilak ang braso niya. Pero anong nangyari? Nautal niyang sambit. Nasa babae pa rin ang kanyang mga mata. I'll explain later, sabi ko. Hindi tayo pwedeng manatili dito. Kailangan na nating umalis. I wrapped an arm around her shoulders, shielding her from the commotion as I led her out of the ballroom. Nakalayo kami sa kaguluhan sa loob pero isa lang ang concern ko, ang tiyakin ng kaligtasan niya. Kinakapos ang kanyang hininga. Malaki ang mga mata dahil sa takot at naiinis ako sa sarili sa paglalagay ko sa kanya sa ganyang sitwasyon. Malamig ang dumadantal na hangin sa amin dito sa labas. Maayos na nakakasakal na tensyon sa loob. I stopped a few paces away from the entrance, turning her face to me. Are you alright? Kusisa ko habang hinanap ang kanyang mga mata. Hindi ni Anessa malaman ang sasagot, imbis sa hinila niyang blazer ko. Anong nangyari? Ang babaeng yun, namatay siya sa harap mismo natin. Humugot ako ng malalim na hininga. Hinagod ko ang buhok. May naglagay ng lason sa champagne at siguradong para sa'yo. Peste, sino na naman bang masamang loob ang gustong pumatay sa'yo? Ako? Lalong lumaki ang mga mata ni Anessa. Hindi ko rin pwedeng sabihin ng ina ko. Pero may namumuo sa isip ko. Malamang si Melena. Nanigas sa galit ng pangako. Hindi ko alam kung sino at kung bakit. Pero pinapangako ko. Hindi ko hayaan na may manakit sa'yo. Natatakot ako, love. Paano kung si Melena ang nasa likod nito? Niyakap ko siya. Hahanap ako ng matibay na ebidensya para tugisin siya. Wala na siya sa tamang katinuan at may posibilidad na gawin niya yun. Anessa POV. Maraming taong gustong manakit sa'yo kahit wala ka namang ginagawang masama sa kanila. Naging mabuti kang tao, naging bukas palad, ngunit anong sisukli sa'yo, kapahamakan? Bagkus hindi nila kayang makita ang inaabot mong mga pangarap mo. Mahabang litanya ng nanay ko matapos kong ibahagi ang nangyari nung opening ceremony ng H-Tower. Kasalukuyan sa mansyon siya. Sabado ngayon at pinasya ko na magtrabaho dito. Binabawalan pa rin ako ni Jairon na pumasok sa opisina hanggat wala siyang makitang matibay na ebidensya laban kay Melena. At ang babaeng yun, ginagawa ang lahat para sirain ka. Pero wala naman siya mapapalat, malamang nasisiraan na siya ng bait. Kung ako kay Jairon ay ipapahuli ko siya sa mga psychiatric crisis workers para madala na sa mental, dugtong pa niya. Pigil akong tumawa, nalilito ako sa emosyon ko ngayon. Tila naawa ko kay Melena pero naiinis naman. Naiintindihan ko kung bakit siya nagkakaganyan. Nagmahal lang siya ng sobra, subalit sa kasamaang palad ay hindi para sa kanya yon dahil matagal lang nakalaan sa ibang puso ng mahal niya. Kung ako man ay ganun din ang mararamdaman, ngunit hindi naman mawawala ako sa tamang katinuan at papatay. Ako ng tao para lang makuha ang gusto ko. Tinuwid ni Mama ang pagkakaupo sa sofa. Nahihirapan ako sa paghinga dahil sa tumataas na tensyon sa pagitan namin. Maraming tanong ang lumulutang sa ere na hindi nasasagot.
Batid kong nasa hukay ang isang paa ko. May gustong bumura sa akin at hindi ko namin alam ang susunod na ikikilos nila. Masa ngayon, ang magagawa ko'y manalangin. Umaasa ako sa Diyos na ilayo ako, hindi lang ako kundi tayo sa lahat ng kapahamakan. At sana matapos agad ang problemang ito. Sumisikip ang dibdib kong pahayag. Humugot siya ng malalim na hininga. Ginagap niya ang dalawang kamay ko at binigyan ng assuring look. Hanga ako sa pagiging matatag mo, anak. Anas niya. Ikaw ang humubog sa akin. Naging responsable kang ina, tinuruan ako na maging matapang sa kabila ng lahat. Pinakawalan ko ang mga luhang kanina pa'y umaabang na bumagsak. Pinahiran niyang luha sa pisngi ko gamit ang daliri. Masusolusyonan din natin ito. Magkakaroon din ng kapangyarihan sa pamilya natin. Niyapos ko siya. Sandali kaming nag-iyakan at nang mapagod ay niyaya ko siyang magmerienda. Hinanda akong chika ng panada, ang aking snacks tuwing magtatrabaho sa bahay. Nanatili si mama hanggang 2:00 ng hapon. Minu-minuto ko ring minomonitor si Riven sa eskwelahan. Kasama niya si Nova, nakiusap ako na bantayan ito. Pinaalam din niya ng absence si Georgiana ngayon. Sinundot ako ng pangamba na alala kong huling pakikita namin. Batid ko na may tinatago siya at malamang na lumala ang physical abuse sa kanya ng tatay niya. Wala pa sa 4:00 kong iniwan ang office work para umakyat sa itaas at magbihes. Naalarma ang buong sistema ko na parang hinahatak ako papunta sa bahay niya. Tinatali kong buhok nang muling mahagip ng mga mata ko ang isang guhit sa pisngi. Bumabakas pa rin ang samyo ng pagsampal ni Melena. Humugot ako ng malalim na hininga ng muling maalala ang huling pag-uusap namin. "You," she spat, her finger trembling as she pointed at me. "You're nothing but a filthy little thief. Inako mo si Jairon sa akin. At akala mo ba, hahayaan ko sirain mong lahat?" Kumalokip-kip ako, hindi ko siya ininda. "Excuse me, sabihin mo lahat ng gusto mo pero hindi bagay si Jairon na pwede mong angkinin. He made this choice and clearly wasn't you." I shot back. Pinapakalma kong sarili pero hindi maiwasan ang tumataas na galit sa loob ko. Lumukod sa galit ang mukha niya nang lumapit sa akin. "Huwag ka nga magpaka-inosente. He was mine, Nanessa. Mine! And you was in with your pathetic little act and stole him away." I clenched my fist, taking a deep breath to keep my composure. "Pinapakinggan mo bang sarili mo? Para kang nasisiraan ng bait. Kung ano man kayo noon ni Jairon ay wala na ngayon. Mag-move on ka na. This obsession of yours isn't just pathetic. It's dangerous." "Dangerous? Oh, you haven't seen dangerous yet. Kung akala mo makakatakas ka at tatangin ang mga bagay na dapat na para sa akin, pues, nagkakamali ka. Sisiguraduhin ko na magsisisi kang makilala mo siya. Gagawin ko rin ang lahat para mawala ka sa buhay niya. And now she's threatening me." Pumutok ang bula ng pasensya ko. "Unat sa pool, walang gusto si Jairon sa'yo. Minanipula mo siya at sinira mong relasyon namin ng paulit-ulit. Paano ka ba mamahalin ng taong mahal mo kung ganyan kasama ang budhi mo? Just move on, Melena, and do a better life." Sinundan yon ng malutong na sampal sa pisngi ko. Naramdaman ko na lang na kumikirot yun. Matapos noon ay lumapit si Jairon sa amin. Muli akong nabalik sa ulirat nang tumunog ang cellphone ko. Dinukot ko sa bulsa ng shorts at mabilis na sinagot. Nagwalantang ako sa humahangos niyang pagikbi. "Georgiana, okay ka lang ba?" I called out, my brows knitting in concern. Sandaling namayaning katahimikan, saka umugong ang basag at nanginginig na boses sa tenga ko. Siya ito, umiiyak, desperada. "Tulungan mo ko, parang awa mo na." Anas niya sa basag na boses na ako lang ang makakarinig. Her voice was raw and strained as if she had been screaming for hours. "Georgiana, anong nangyayari dyan? Pupuntahan kita kagad dyan." Tanong ko, umakit ang sintak sa aking boses. All I could hear were her shaky breaths and faint, agonized whimpers. Animoy nais niya magsalita. Sasabihin na may masamang nangyari sa kanya pero hindi siya pinayagan ng boses niya. "Parang awa mo na." Singhap niya pero hinahinin naglahong kanyang boses. Saka may malakas na kalabog na matay ang linya. Lumukso ang puso ko. Nanginig ang kalamnan na tiniyaw ang pangalan niya.
Dapat ko siyang puntahan ngayon din kahit na pinagbabawalan akong lumabas ng mansyon. Kaligtasan pa rin ni Georgiana ang iniisip ko. Tinulak ko pabukas ang pinto ng bahay ni Georgiana at sinalubong ako ng matapang na amoy ng alikabok. Ang minsang magandang lugar ay naging magulo. Tumambling ang mga furniture, nakakalat ang mga papel, maraming basag na botelya at nasa sahig lahat ng muebles. Kumabog ng mabilis ang puso ko, umakyat ang kaba sa batok ko. Nasaan ka, Georgiana? Halos pabulong na tawag ko na tila ba kakainin ng katahimikan ng bahay nitong salita ko. My eyes scanned the room, frantic, until they landed on something that made my blood run cold. Doon sa malamig at maruming sahig ng sala, nakalupasay ang katawan ni Georgiana. Ang dating masiglang mukha ay naging maputla. Nakabalibag ang katawan na parang nilamukos na papel. Ang damit na malinis at puting-puti ay napuno ng mapupulang patak ng likido. Dugo ba yun? Pumarang hangin sa lalamunan ko. I took a step forward and crunch of broken glass beneath my feet is the only sound in the otherwise suffocating silence. Nakahilat ang katawan niya. Hindi siya makakilos at tanging pag-akyat baba lamang ng dibdib ang kanyang nagawa. Sinubukan niya akong tignan pero wala siyang laban sa bumibigat niyang mga talukap na gusto siyang patulugin. Maputla ang kanyang mga labi at umiiba ang kulay ng balat niya. Hayagan ko nakikita ang mukha niya sa sobrang liwanag ng buong sala. I rushed to her side, my hands trembling as I reached out to her and my heart hammering against my ribs. Georgiana, please, huwag kang mawala ng malay. Dadaling kagad kita sa ospital. Pagbabayaran to ng taong gumawa sa'yo. No, iligtas mo si Jairon. Aniyo bago siya nawala ng malay. Tila binuhusan ako ng malamig na tubig. Anong ibig niyang sabihin? Bakit ko ililigtas si Jairon na alam ko namang nasa mabuting lagay ngayon? Ginigera ako ng maraming katanungan na kinuha ang cellphone para tawagan ang paramedics. Mag-iimbestiga ako sa nangyari kay Georgiana. Malakas ang kutob ko na kagagawan to ng ama niya. Mistula kong naupos na kandilang hinahabol si Georgiana na lulan ng stretcher habang dinadala nila sa emergency room. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nasaksihan. Naliligo siya sa sarili niyang dugo kasi binugbog hanggang mawala ng malay. Binawalan na ako ng mga nurse na pumasok doon kaya minabuti kong maghintay sa lobby ng hospital. Malakas ang kabog ng dibdib ko na tinipang number ni Jairon sa phone. I was about to speak when I heard his voice on the other end, calm but edged with concern. What's wrong, love? Tanong ni Jairon, mabilis na umibang tono niya nang matukoy ang boses ko. Humihinga pa lang ako pero alam niya na. Inayos ko sarili sabay buntong hininga. Nasa ospital ako ngayon, love. Lumabas ka? What are you doing there? Putol ni Jairon sa sobrang alala niya at nagagalit na. It's an urgent. Tumahimik ang kabilang linya pero ramdam kong namumuong tensyon sa dulo ng phone. What happened? Why didn't you listen to me? I told you to stay home, to not leave the house. Angil niya na patid kong madilim ng mukha ngayon. Lumulubog ang puso ko na napakapit ng mahigpit sa phone. Kasi may nangyaring masama kay Georgiana. Tinawagan niya ako kaya pumunta ako sa kanila pero natagpuan ko siyang duguan sa bahay niya. Parang nilooban siya ng magnanakaw. What? This is insane. Sana tinawagan mo ko. Ako na sanang bahalang pumunta sa kanila. Paano ko napahama ka rin? At wala ako sa tabi mo. His anger was palpable, each word cutting through the tension like a hot knife. I winced at the tone in his voice but I can't back down now. Lalo na't kailangan ako ng kaibigan ko sa oras na to. Nag-iisa lang si Georgiana na naging loyal sa akin at parang pamilya rin ang turingan namin. Biktima rin siya ng broken family. May kanya-kanyang pamilyang kanyang mga magulang at hindi niya kasamang mga kapatid. Lumaki siya sa kanyang lola. Pero matagal nitong namayapa kaya mag-isa siya ngayon na naninirahan. Kailangan ko siyang puntahan, sabi ko sa malamyang tono. Tinatakwil ko ang pagiging pagod ngayong araw. Kaibigan ko siya. Hindi mo maintindihan yun. Saka hindi ko kayang iwan siya na mag-isa na ngayong kailangan niya ng tulong. Suminghap siya at sinundan ng mahabang katahimikan. Saka sinundan niya ng mabangis na tono kaya humigpit ang tiyan ko. Nasaan ka ba? Pupuntahan kagad kita dyan. You're not supposed to be there without me. I don't care what's going on, love. You shouldn't stay at home. Like I told you. Tila sinipa ko ng kabayo sa kanyang mga salita. May karapatan siyang magalit dahil nilabag kong utos niya.
Nasa St. Luke's ako, sa may ER. Hindi mo na kailangang pumunta. Okay naman ako. Kahit nasasabihin ko yon, alam kong hindi si Jairon makikinig. Ngayon pinapabatid ng katahimikan sa kabilang linya na nagsimulang kumilos si Jairon. Nagmamadaling tumungo dito. Handa siyang kalad-karin ako pauwi. Uuwi rin naman ako, love. Don't worry. Pupunta ako dyan. Huwag kang umalis sa kinaroonan mo. Maliwanag. Jairon! Ingos ko pero tuluyan niyang pinatay ang phone. Talunan kong binagsak ang balikat. Nilagay sa bulsa ang cellphone. Iginalang paningin sa kabuuan. Sakto may nakita kong bakanting upuan. Nanlulumo akong umupo. Sinulyapan ko ang oras sa dingding. Pasado 3:00 ng hapon. Frustrated kong yumuko pero parang bigla akong nahihilo. Nanginginig ang katawan ko, nalambot lahat ng kalamnan ko at parang mawawalan ako ng wisyo. Siguro sa sobrang takot at pag-aalala ko lang, tiniis ko ng ilang sandali. Mag-4 nang makita kong pumasok si Jairon. Bumakat ang pag-aalala sa kanyang mukha. Sumalubong ang kilay niya nang makita ako. Lumiwanag ang mukha kong tumindig. Matulin siyang tumakbo patungo sa direksyon ko. Kumurba ang ngiti sa labi ko. Hakbang sana ako pero bigla akong nahilo ulit. Mas tumindi ito at anumang oras ay bibigay ako. Anessa! Naglalahong pandinig ko kaya hindi ko naintindihan ang sinasabi niya. Pinilit kong sarili na lumapit sa kanya pero biglang dumilim ang lahat. Anessa! Sigaw ni Jairon at yun ang huling salitang narinig ko bago ako tuluyan na nawalan ng malay. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.